Ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Yo! Putang inang bagong build! Kupal! Try nga natin. Nakakapag-show! Uy! Ano to? Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang ina. Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ko, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So, in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and Sonic Blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh.
Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan, meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Qatar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Qatar if yung kukunin mo dual wield. Oh, okay. Isang Qatar, isang dagger. Isang Qatar, isang dagger. Kaso, teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay oh. Parang yung cog, yung option ng cog na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito sa Qatar Mastery oh. Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grim Tooth, Soul Destroyer, Grim Tooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Okay. If gusto mo Pez, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP Oh, 'di ba magastos din 'yan yung mga alchemist? One, two, three, four. Wag ka magati, ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Putang inang bagong build. Kupal. Try nga natin. Nakakapag-show. Uy. Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang ina. Bakit may dagger? Kata 2-in-1 hidden build. Ito yung literal na hidden build sinasabi nila. Ayan ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ko na.
Ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So, in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan ito. Oh, hindi ito possible. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and Sonic Blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan, meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Katar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Katar if yung kukunin mo dual wield. Oh, okay. Isang Katar, isang dagger. Isang Katar, isang dagger. Kaso, Teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay oh. Parang yung COG, yung option ng COG na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito sa Katar Mastery oh. Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv.
Soul Destroyer, Grimtot, Soul Destroyer, Grimtot, para parati kang may envy. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Ah, okay. If gusto mo Pez, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP eh. Oh, di ba magastos din yan, yung mga alchemist? One, two, three, four. Wag ka maghati, ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage eh. Yung damage. Inv 181k kapag naka-inv 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Yo! Putang inang bagong build! Kupal! Try nga natin. Nakakapag-show! Uy! Ano to? Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang ina. Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ko, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So, in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset.
4, 9, 10. Ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and sonic blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan. Meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Qatar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Qatar if yung kukunin mo dual wield. Oh, okay. Isang Qatar, isang dagger. Isang Qatar, isang dagger. Kaso, Teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay oh. Parang yung cog, yung option ng cog na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito sa Qatar Mastery oh. Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grim Tooth, Soul Destroyer, Grim Tooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Okay. If gusto mo Pez, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP eh. Oh, 'di ba magastos din 'yan yung mga alchemist? One, two, three, 4. Wag ka magati, ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Putang inang bagong build. Kupal. Try nga natin. Nakakapag-show. Uy. Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang ina.
Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katar at dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ako, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So, in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and Sonic Blow. Oo, yan. Good luck diyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan. Meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Katar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Katar if yung kukunin mo dual wield. Oh, okay. Isang Katar, isang dagger. Isang Katar, isang dagger. Kaso, Teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay oh. Parang yung COG, yung option ng COG na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito eh, sa Katar Mastery oh.
Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grimtooth. While in stealth, Grimtooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grimtooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Ah, okay. So every cast ng Grimtooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grimtooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grimtooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grimtooth, Soul Destroyer, Grimtooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Ah, okay. If gusto mo Pez, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP eh. Oh, di ba magastos din yan, yung mga alchemist? One, two, three, four. Wag ka magati, ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage eh. Yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Yo! Putang inang bagong build! Kupal! Try nga natin. Nakakapag-show! Uy! Ano to? Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang ina. Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ko, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka.
Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan. Ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and sonic blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay, kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan. Meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Qatar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Qatar if yung kukunin mo dual wield. Okay. Isang Qatar, isang dagger. Isang Qatar, isang dagger. Kaso, Teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay Parang yung COG, yung option ng COG na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito sa Qatar Mastery Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grim Tooth, Soul Destroyer, Grim Tooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Okay. If gusto mo pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP di ba magastos din yan, yung mga alchemist? One, two, three, 4. Wag ka maghati, ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro.
Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Yo! Putang inang bagong build! Kupal! Try nga natin. Nakakapag-show! Uy! Ano to? Ano to? Bakit nagso-soul destroyer tong may katarat? Putang inang ina. Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ako, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So, in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and Sonic Blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan, meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Katar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede.
So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your katar if yung kukunin mo dual wield. Ah, okay. Isang katar, isang dagger. Isang katar, isang dagger. Kaso, teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use grim. Oh! Ah, okay oh. Parang yung cog, yung option ng cog na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito eh, sa Katar Mastery oh. Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Ah, okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grim Tooth, Soul Destroyer, Grim Tooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Ah, okay. If gusto mo pes, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP eh. Oh, di ba magastos din yan, yung mga alchemist? One, two, three, four. Wag ka magati, ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage eh. Yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Yo! Putang inang bagong build! Kupal! Try nga natin. Nakakapag-show! Uy! Ano to? Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang yun. Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ko, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang
mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang, 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and Sonic Blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs need mo lumapit sa boss. Mag-meta class ka na lang kay Boss Warren. True. Mag-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan. Meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Katar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Katar if yung kukunin mo dual wield. Oh, okay. Isang Katar, isang dagger. Isang Katar, isang dagger. Kaso, teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay oh. Parang yung COG, yung option ng COG na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito sa Katar Mastery oh. Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grim Tooth, Soul Destroyer, Grim Tooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Okay. If gusto mo Pez, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP eh. Oh, di ba magastos din yan yung mga alchemist?
1, 2, 3, 4. Wag ka maghati. Ganun lang. Nakadepende. Paminsan-minsan bumababa yung final damage eh. Yung damage. NV 181k kapag naka-NV 181, try ulit. 189. 189 yung highest. Cards na lang, no? Oo nga, parang cards na lang siguro. Ang problema lang sa Soul Destroyer, hindi siya ganong spammable pareho sa sa Sonic Blow. Sonic Blow lang yung spammability na lang yung problema nito eh. Yung spammability na lang ng skill. Hello? Yo! Yo! Putang inang bagong build! Kupal! Try nga natin. Nakakapag-show! Uy! Ano to? Ano to? Bakit nagso-Soul Destroyer tong may katarat? Putang inang ina. Bakit may dagger? Kata 2 in 1 hidden build. Ito yung literal na hidden build eh. Sinasabi nila. Ayan oh. Ang angas. Katarat dagger. Oo, mas malakas yung ESPD doon. Mas pamability, mas mabilis. Putang inang yan. Baka pwede ko gawin yan sa kabila ko, no? If ayusin ko lang yung skills. Teka. Ayan. So, yung skill ko. So, 3. So, in my opinion, mas maganda yung Sonic Blow if gusto mo lang mag-field, MVP, ganyan, farming. For PvP, maganda pa rin yung Soul Destroyer kasi medyo guaranteed yung tama ng skill. Medyo guaranteed siya kumpara sa Sonic Blow. Kay Warren kasi ilang beses ko yun binanata ng Sonic Blow, di tumatama. Siguro medyo mababa pa yung crit chance ko. Need ko lang patasin to 150. Other than that, siguro if tumatama lang parati yung Sonic Blow sa PvP, maganda. Mas guaranteed yung banat sa... Teka. Total nagawa natin yun kanina. Pwede natin yun gawin dito ulit. Pwede natin magawa yung bug. Bug naman siguro yun, di ba? Yung weapon. Saan ba yun? Yung... Ayan. Ito. Oh, hindi ito posted. Skill reset. Or 9 10 ganito na lang. 3 na shield. Sa PvP kasi need mo normal stun lock and Sonic Blow. Oo, yan. Good luck dyan, lalo sa runs. Need mo lumapit sa boss. Mag meta class ka na lang kay Boss Warren.
True. Magme-meta class ako sa OBT din naman eh. Totoo, yan din. Sobrang lambot ng Sin X na ganyan. Meron din problema niyan. Isang level lang. Okay. Kaya pala, di natin nalalagyan yung dalawa. Qatar Mastery unable to learn. So, isa lang yung pwede. So, parang sinadya talaga nila na pwede ka magsuot ng dagger with your Qatar if yung kukunin mo dual wield. Oh, okay. Isang Qatar, isang dagger. Isang Qatar, isang dagger. Kaso, Teka. Tingnan natin ano yung points na makuha dito. When not under stealth, you can use Grim. Oh! Okay oh. Parang yung COG, yung option ng COG na no need na mag-inv. Pwede ka na makakagamit ng Grim Tooth. Nilagay na dito eh, sa Qatar Mastery oh. Problema lang, hindi siya nagki-crit. Need lang talaga mag-invis bago mag-crit yung Grim Tooth. While in stealth, Grim Tooth can land critical hits. Pero when not under stealth, you can use Grim Tooth. Doing so will put you into stealth based on your stealth level. Okay. So every cast ng Grim Tooth, nag-i-inv ka? Walang cooldown? Nakabase lang sa Grim Tooth? Parang OP yan ah. Kasi pwede to gawin pang rotation lang sa skill. Gumamit ka ng Soul Destroyer, Grim Tooth ka ulit para mag-inv. Soul Destroyer, Grim Tooth, Soul Destroyer, Grim Tooth para parati kang may inv. Uptime mo parati meron. Na-block nila siya sa akin. Yung SD kasi range siya. Okay. If gusto mo Pez, pataas DPS, hindi meta class, mag-alchemist ka. Pansin ko lagi sila top DPS sa MVP eh. Oh, 'di ba magastos din 'yan yung mga alchemist? One, two, three, four. Wag ka maghati